Okay, Brother Junri, yung tinanong ko sa'yo na about sa literal ba yung baptism? Meron Ano? siyang follow-up. Ang sabi niya, sa Corinto 10:2, Sino te? yung kahapon, Si, ano hindi ba pangalan? yun? Itzel? Hindi. Dito sa, di ba nagtanong ako sa'yo dun sa inbox kung literal yung infant baptism? Oo. May follow-up siya. Sa 1 Corinto 10:2, yung lahat ba na binautismuhan sa ulap at dagat, sila ba ay tagasunod na sa Diyos at kay Moises? Oo, di ba binasa na natin yung sagot ng kagahapon? Ang sagot natin kagahapon. Sige, basahin natin muli, no? Kasi pinabasa ko kay Bujando yung kagahapon eh. Unang Korinto. Yes, sinagot niya yung kahapon. Unang Korinto 10:1 at 2, no? So basahin natin to sa Magandang Balita Biblia. Maganda kasi ang pagkasalin dito. So ito ang sinabi. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari. So literal to kasi nangyari eh. Sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Ano ba nangyari sa panahon ni Moises? Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. O naging tagasunod sila ni Moises te. Literal ba yun talaga? Balikan natin ang pangyayari. Kasi ito kasi, parang silaysay lang ni San Pablo. So, balikan natin yung mismong pangyayari. Kung talaga bang may kasamang mga babata doon, no? Basahin natin sa 12:37 ng Exodo. Ayan. So, ito yung mababasa natin. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. So may mga bata, hindi lang mga babae, mga lalaki, may mga bata. At kung babalikan natin ang unang Korinto, lahat ng sinabi doon, hindi lang iilan or ang mga matatanda lang. Lahat ng sinabi, balikan natin unang Korinto 10:2. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. So kasama yung mga bata doon, hindi lang yung babae at matatanda. Literal, sila at naging tagasunod sila. Bakit? Once mabinyagan ka, sa panahon nila, pagtutuli no? Pero yung pagbinyag kasi na ginawa doon, paglilinis yon sa kasalanan na kanilang ginawa na binasa naman natin kagahapon sa Ezekiel. No? Di ba? Ang ugali ng mga Hudyo kasi mabilis silang ma-attract sa mga Diyos-Diyosan eh. No? So nagkasala sila ng Diyos-Diyosan kaya ang Diyos nilinis sila sa pamamagitan ng tubig, no? 36:25. Ito yung sabi ni Ezekiel ng Diyos. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. So yung paglilinis yun doon, hindi yun katulad sa yung pagbabautismo ng Diyos doon, hindi yung katulad sa pagbautismo natin ngayon na magiging kasapi na tayo ng Diyos. So, yung bautismo na ginawa ng Diyos sa kanila, paglilinis. So prefiguration pa rin yun sa bautismo natin ngayon. Na nilinis tayo, sabi ni San Pablo, nilinis tayo galing sa ating budhi, no? Sa pamamagitan ng tubig na dalisay. So yun ang konteksto ng mga talata na ginagamit sa bautismo. Kasama mga bata doon, at naging tagasunod yun sila ng Diyos. Yun nga lang, dahil matigas ang kanilang ulo, sabi naman sa Deuteronomio, matigas talagang ulo ng mga Israelita, kaya nga ayaw na sila samahan ng Diyos dahil matigas ang kanilang ulo. Sabi ng Diyos, samahan mo sila Moises, ayaw ko nang sumama sa inyo. Dahil baka kung sasama ako sa inyo, mapapatay ko kayo o mapapatay ko yung mga taga-Israelita. Ganun katigas ang ulo ng mga Israel. Kaya nga ang Diyos ayaw sumama sa kanila dahil matigas ang kanilang ulo. Si Moses lang ang kanyang kinakausap palagi, ate. Cellphone, mama, na-charge na yan? Ang pagkamatay ba ni Kristo ay tanda ba na siya ay hindi Diyos? Okay, Brother John Ray.
babalik rin ko, kung ang Diyos nyo ay hindi marunong mamatay, hindi yan Diyos. No? Kasi, what is God? Sabi ng libro Angel, Lucas 1:37, ang Diyos ay makapangyarihan at kayang gawin ang lahat. So, kung ang Diyos mo hindi kayang mamatay, ay hindi yan Diyos. No? Pero kung ang Diyos, hindi nga siya hindi siya mamamatay, pero kung naisip niya magpakamatay, ano bang magagawa mo? Tao ka lang, Diyos siya. No? So, yung pagkamatay niya, hindi yun dahil sa siya ay hindi Diyos. Dahil yun sa tayo ay kinakailangan maligtas. O balikan na nga natin yung talata na binasa natin. Hindi kasi nakikinig sa paliwanag eh. Bakit kailangan mamatay ang Diyos? No? O, yan na. Palagi yung tandaan to sa mga nakikinig ngayon. Bakit kailangan mamatay ang Diyos? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. No, at dahil maayos siya, mayroon siyang batas. Ano ang kanyang batas? O ito. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. O, nililinis ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo. O question, kung hindi nagpakamatay ang Diyos sa iyo, maliligtas ka ba isa sa pamamagitan lamang ng dugo? Ngayon, paano siya mamamatay kung espiritu lang siya? Kapatid na nagtanong, kayang bang butasan ang hangin? Kaya mo bang saksakin ang anghel? Kaya kinakailangan ang Diyos maging tao. Kaya nga sabi sa Juan 1:1 hanggang 14, no? Aral tayo ng theology para sa mga nakikinig ngayon para matuto, no? O ano ba ang sinabi ni Apostol na Juan? O ito. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Alam naman natin ang salita ay si Panginoong Jesucristo. Ano nangyari sa kanya? Ang salita ay naging tao. Kaya siya naging tao, kaya kailangan siya maging tao. Bakit? Kasi walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng dugo. Ang espiritu, walang dugo yan. O paano siya mamamatay kung nasa kalagayan siyang espiritu? Kaya nga, nagdagdag siya ng isa pang kalikasan at yun ang pagkatao. At kumuha siya sa tao na walang bahid ng kasalanan at yun ang ating Inang Biring Maria. No? She was preserved by God. Inihanda si Mother Mary para sa pagiging katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Saan mababasa? Hebrew 10. Basahin natin itong Hebrew 10:5. Pinaghandaan si Panginoong Jesucristo ng katawan eh. Ayan, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi sa mga kasalanan. Wala. Saglit. Hebrew 10. 5 tapos 6. 7, no? Yan. Dahilan dyan na si Kristo ay nagparito sa daigdig. Sinabi ng Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalugdan ng mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. O sa pamamagitan yun ng Inang Birheng Maria. Bakit? Para maganap ang kalooban ng Diyos na mabigyan ng kaligtasan ang lahat ng sangkatauhan. Kaya uulitin ko, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpapahiwatig na siya ay hindi Diyos. Kung hindi, para ikaw ay maligtas. At again, kung ang Diyos mo ay hindi namamatay, hindi yan Diyos. Dahil ang Diyos, kaya na magpakamatay para sa kanyang nilikha. Juan 10:17 hanggang 18. Ang tanong po ay para kay Brother Angel. Ang sabi dito, ano po ba ang mga grounds or reasons ng invalid confession? Paano ba
paano ma-invalid ang isang confession, and if invalid ba siya, does that person committed sacrilege or confession po? Yun. Then, follow-up question. Kapag invalid, need ba ulit mag-confession ng mga kasalanan na i-confess that time? Brother Angel? Well, yung sinasabi natin po dyan, no, yung siyempre ang invalid confession, hindi naman alam ni Father kung ano talaga yung nasa puso mo, no? The sincerity and honesty. The invalid, sinasabi natin diyan, yung hindi pwede mag-confess. Kung i-confess man yon, siguraduhin na, ano, katulad ng, halimbawa, yung may kalibin nga, no? Pinapaliwanag po natin dito. There's no such thing as invalid. Kaya lang, yung problema doon, okay, sa nakikinig, dalawang bagay. Wala pong invalid, lahat po yun valid. Kaya nga Isaiah 1:18, sabi niya doon, kahit gano'n man karumihan, kahit anong kasalanan, pwede mong kumpisal. There's no such thing as invalid. Ang problema lang nagiging invalid po yung confession is doon sa tinatawag na improper contrition. Ano yung improper contrition? Pag sinabing improper contrition is like, Father, patawarin mo, humingi ako ng tawad. Patawarin niyo po ako kasi ako yung may kalipin, no? So ngayon, yun lang. And then afterwards, yun po, may kalipin ako, premarital sex, ganito, ganon. And then that's it. And then later on, di ka naman humiwalay, ginawa mo uli. In other words, gusto mo siyang mapatawad ngayon, but yung sincerity mo dun sa pagtanggal totally ay wala. Ito nagiging valid yun kasi nga hindi naman sincere. Ang tawag po doon improper contrition. Yung proper contrition naman yung Father, nagkasala ko dahil ito po yung nangyari. Nangyari na. So hindi mo itutuloy, no? So sa mga nakikinig ngayon, there's no such thing as invalid. Siyempre lahat yan valid. But ang magiging valid yan if it is improper po. Contrition na ibig sabihin hindi ka naman talaga sincero na tanggalin ang kasalanan na yan. Gusto mo pa rin ituloy later. Kaya parang yung kasabihan na, Father, patawarin mo po ako. Nakapagnakaw ako ng isang kalabaw. Tapos sabi niya, dagdagan niyo na rin po, Father, yung penance ko. Paros ako kasi mayroon pang isang kalabaw doon na nakawin ko pa. So, doon ang mangyayaring dagdagan mo na lang, Father, kasi o mayroon din mayroon din kumpisal na yung sinabi nga na nakuha ko yung kay Doc Ditching noon, no. Improper yun, yung sabi nga gusto niya nagkumpisal siya lahat. Sabi nga totoo yun eh. Yung hell is true. Na yung nagkumpisal hindi niya maikumpisal dahil nahihiya siya. So magkukumpisal siya parang yung kalahati lang, yung kalahati hindi dahil nahihiya siya. Parang ganito rin po yun. Sabi nga ni Doc Ditching, no, i-share ko po sa inyo. Ito delikado ito, napakahalaga sa kaligtasan nito. Parang sinabing, Father, nakapagnakaw po ako ng lubid. Lubid po siya eh. So, yung lubid na yun, ninakaw ko sa kapitbahay. Ngayon, anong problema doon? No? Sige, nagkapagnakaw ka ng lubid. Hindi mo sinabi, yung lubid pala may baka. So yung lubid, may kasamang baka yun, o kalabaw. So ibig sabihin nun, hindi ka sincere to complete the the confession. So dahil doon, actually, yung nagsabi nun, hanggang sa dumating yung pagkakataon nun, talagang naglingkod pa sa Diyos, magpapari pa yun. Pero may isa siyang hindi makumpisal sa pare. Dahil doon na impyerno yun. So hindi po biro yung pagkukumpisal natin. No? Walang invalid, lahat valid yan as long as you're sincere. As long as it is proper. When you said proper, as long as willing ka na tanggalin yun. Lahat po yan valid, kapatid. Yun po si Sedna.